Nung nakaraang taon, nagkaroon kami ng pagkakataon ng pamilya ko na makapunta sa Thailand. Doon kami nag-Christmas at New Year. At first time namin ginawa yon yung magpasko at New Year sa ibang bansa. At kagaya siguro ng karamihan sa ating mga Pinoy, curious din kaming makita kung ano ba talaga yung meron sa Thailand. At kung bakit napakalayo ng lamang nila sa atin pagdating sa dami ng turista. Kahit na halos parang pareho lang naman yung Thailand at Pilipinas kung titignan mo. Bago pa kami nagpunta doon, matagal ko nang nakikita sa internet yan eh. Sabi nung 2025 daw, mahigit 30 million ng turistang bumisita sa Thailand. Kumpara dito sa atin sa Philippines na nasa 6 million lang. Grabe no? Halos 5 beses ang lamang nila sa atin. At sabi pa doon sa ibang mga travel reports, yung Bangkok din daw ang isa sa pinakabinabalik-balikang city ng mga turista sa buong Asia. Sipin mo yun, marami din pala silang mga repeat tourist, kumbaga hindi lang isang beses nagpunta doon. Kaya lalong nakakapagtaka talaga para sa akin eh. Kasi ang dami nating pagkakapareho eh. Mainit at malinsangan din yung weather. Traffic din, ang dami ding mabibilis na motor at grab sa kalsada. Halos lahat ng kanto may convenience store, lalo na 7-Eleven. May mga pusang gala sa kalye. Punong-puno rin ng mga tao sa mga mall. May mga public CR din na kailangan mo muna magbayad bago ka makaihi. Siyempre hindi rin mawawala yung mga driver na nananaga ng pasahero. Yung mga palengke nila, lakas maka-Divisoria, Baklaran. Tapos pag tumingala ka, ayun, may mga salasalabat na wire din sa mga poste. Tsaka ang daming lugar sa Bangkok na kapag pinalitan mo lang ng Tagalog yung mga signboard, iisipin mo talaga nasa Pilipinas ka lang. So kung ganun karaming pagkakapareho, bakit 5 beses na mas maraming turistang pumunta sa Thailand kesa sa Pilipinas? Ito yung try nating pag-usapan at obvious naman siguro kasi nakita nyo na yung title ng video malamang, di ba? Pero bago ako magpatuloy sa kwento, disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko dito ay base lang sa personal naming experience at sa mga na-research ko. Kung nakapunta na rin kayo ng Thailand, posible na iba yung naging experience nyo. At hindi rin to Thailand versus Philippines. Yes, may mga ikukumpara tayo syempre, pero hindi ako tourism or economics or history expert. Isa lang akong mausisang Pinoy na medyo chismoso at dahil tropa ko kayo, ikukwento ko sa inyo lahat ng pinuntahan namin doon at yung mga bagay na napansin ko. At hindi ko na rin didetalyihin lahat ng mga pinuntahan namin or yung schedule or yung buong itinerary namin, magkano yung mga binayaran namin. Marami ng ibang travel guide video tungkol sa Thailand na mas detalyado sa ganung parte at hindi ko na gagawin yun. Ang gusto kong subukan dito ay habang nagkukwento ko sa inyo, sabay-sabay nating hanapin ang posibleng sagot sa tanong na ano nga ba talagang meron sa Thailand at bakit ang daming turistang pumupunta sa kanila at bumabalik? Nga pala kung curious kayong malaman kung bakit Thailand yung napili naming puntahan unang-una, mas madali kasi visa-free. Hindi na kailangan ng visa sa Philippine passport holder. Basta hindi lalampas ng 30 days ang stay. Check nyo na lang yung latest sa online kasi nagbabago-bago yan eh. Hanggang 60 days na nga ata ngayon eh. At isa pang dahilan is mura sa Thailand. Well, yun yung akala namin. Pero habang binubok na ng misis ko yung itinerary, parang napapaisip kami, teka, bakit parang mas mahal pa yata to kaysa dun sa Japan natin? Pero syempre, hindi ibig sabihin na mas mahal sa Thailand kaysa sa Japan. Sa case kasi namin, January kami nagpunta ng Japan, tapos Christmas season naman sa Thailand. Peak season daw talaga kasi ang December, kaya mas mataas ang presyo ng flights at hotels. So depende talaga. Malaking factor pa din yung travel details, yung season, yung hotel na pipiliin mo, kung ilang araw kayo doon, at kung gaano ka kaaga nag-book. Again, hindi ko na iisa-isahin yung eksaktong ginastos namin kasi pabago-bago din naman ang presyohan. Madali namang makita online pag nag-search ka. Masyadong haba lalo tong kwento at actually pwedeng hiwalay na video yung costing eh. Kaya mag-focus na lang tayo dito sa overall na experience namin sa Thailand. Alam nyo, aminado ako, medyo judgmental ako pag sinabing Thailand or Bangkok. Akala ko dati, karamihan ng foreigner na pumupunta doon ay dahil sa nightlife. Yung mga naghahanap ng aliw. Alam nyo na, di ba? At meron din naman talagang ganun. Marami din kaming nadaanan ng mga bar na ganun yung tema. Pero napansin ko at medyo nagulat din ako, ang dami ring buong pamilya na foreigner ang nandun. May mga bata, mga senior, halo-halo din, mga European, Australian, Koreano, Hapon, Incheck. May mga part nga ng Bangkok pag lumingong ka sa isang parte, parang wala ka sa Thailand eh. Puro westerners na puti ang makikita mo. Lalo na nung New Year na nasa labas halos lahat ng tao sa kalsada. So ano nga ba talagang meron dun? Well, unahin na natin yung sasalubong sa karamihan ng turista na papasok sa isang bansa. Yung airport nila. Alam nyo, share ko lang, may ugali kasi kaming pamilya na kapag wala naman kaming hinahabol na oras,
Hindi kami nakikipag-unahan sa pagbaba ng eroplano. Hinahayaan na lang naming mauna na lahat ng ibang tao. Feeling kasi namin kapag nagmamadali kami, parang hindi kami nakabakasyon. Kaya kadalasan, chill-chill lang kami hangga't maaari. Pero dun sa BKK Airport sa Thailand, kahit chill ka lang, mapapalakad ka talaga eh. Siguro mga 10 to 15 minutes kaming naglakad papunta sa immigration. Pero hindi naman nakakapagod kasi marami namang vocalator, maluwag din, malinaw yung mga signage, madaming CR sa paligid. Kaya kahit malayo, hindi naman ganong nakaka-stress. Siguro parte din kasi na 2:00 ng madaling araw kami dumating doon. Kaya pagdating namin ng immigration parang wala pang 10 minutes nakalabas na kami. Pero may mga nabasa din ako na umahaba din daw yung pila doon pag sabay-sabay yung dating ng mga international flights. Minsan daw umabot ng 1 oras palabas ng immigration pag sobrang busy. At nalaman ko din na yung BKK Airport sa Thailand, ayan yung pangalan. No? Bahala kayo magbasa niyan. Hindi. Ang basa daw dyan ay Suvarnabhumi Airport. Isa pala yan sa pinakamalaking single terminal airport sa buong mundo. Isang building lang kumbaga. Kaya pala parang hindi matapos-tapos yung lakaran. At kung ikukumpara natin sa NAIA dito sa atin sa Pilipinas, iwa-iwala yung mga terminal natin. Pag nagkamali ka ng terminal, mahina yung 30 minutes mo paglipat sa kabilang terminal. At nangyari na sa amin yan minsan noon. Kaya naramdaman namin yung difference kahit papano. Parang mas naplano ng maigi yung design ng airport nila. Hindi perfect pero mas relax yung dating. Nga pala, 2006 pa nila napapakinabangan yung malaking airport nila. Halos 2 dekada na. Tayo naman, inintay pa rin natin yung New Manila International Airport sa Bulacan. Sana matapos na rin. Kaya naman. Para sa susunod na biyahe natin mga Pinoy, may pagmamalaki na rin tayong mas matinong airport. Sana. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang daw muna. No? Sanay naman daw tayo dyan eh. Yung una naming pinuntahan nung nandun na kami ay yung Chatuchak Weekend Market. Isa daw to sa pinakasikat na market sa buong mundo. Imagine mo yung Divisoria at Green Hills tsaka yung Baguio Night Market. Pagsamasamahin mo yon, tapos palakihin mo pa ng mga 2 or 3 beses. Parang ganun kalaki daw tong Chatuchak Market. Ang sikat daw talaga dito ay yung weekend market. Siyempre tuwing Sabado at Linggo yun. Pero meron ding pag Friday. Mas konti nga lang yung bukas sa tindahan kumpara pag weekend. Parang wala namang masyadong pinagkaiba para sa akin. Parang Divisoria lang din na medyo mas maluwag at mas organisado ng konti. Mas tourist friendly kumbaga. Napakaraming pwedeng kainin at napakarami ding pwedeng bilhin. Mga souvenir, accessories. Pag malakas kang kumain o mahilig kang bumili ng mga damit or kung anik-anik, naku, may pagkakalagyan yung wallet mo rito. Pagdating sa mga binebenta nila, halo-halo may original, may mga imitation, meron ding class A. Pagdating sa presyohan, may mahal, may mura, pero siguro kung alam mo yung item na hinahanap mo at pamilyar ka sa presyohan nun, pwede kang makatipid kasi pwede kang tumawad parang tiyanggi lang. Ayan ako, syempre vlogger. Marami naman ako nakitang guard sa paligid kaya parang safe naman, pero syempre maraming tao, hindi mawawala yung mga mandurukot dyan kaya ingat pa din kami sa mga gamit namin at sa paglabas-labas ng cellphone. Well, Pinoy naman tayo, sanay naman tayong makiramdam sa mga ganyang galawan. Ito pala yung kinain namin, diyan kami nag-dinner nung gabi na yon. Order ako ng sikat na pad thai nila. Parang bihon na may spaghetti na may asim na may alat. Ang gulo ng lasa pero naubos ko naman. So, sulit bang puntahan tong Chatuchak Market? Siguro kung first time mo sa Bangkok, pwede. Masabi lang na napuntahan mo yung isa sa pinakasikat na market sa buong mundo. Pero para sa akin, wala namang masyadong kakaiba. Lakas lang maka-Divisoria, Green Hills at Taytay Changi. Next na pinuntahan namin yung Chocolateville. Nung sinabi sa akin ng misis ko to, akala ko factory or tindahan ng museum ng mga chocolate. Pero wala namang kinalaman sa chocolate, pangalan lang pala. Pag nakita mo to sa labas ng entrance, akala mo theme park, parang Enchanted Kingdom. Pero hindi rin kasi wala namang mga rides. Park lang talaga siya na may bayad at maganda magpa-picture sa loob. May malaking restaurant, may mga nagpaparada at sumasayaw ng mga mascot. Parang fantasy world sa Batangas na may malaking restaurant. Parang ganun. Okay naman yung pagkain nila. Yung presyo para ka lang kumain sa mid-range na restaurant sa mall dito sa atin sa Pilipinas. Hindi mura pero hindi naman nakakagulat yung presyo. Pero pinupuntahan daw talaga dyan ay yung lugar mismo. Lalo na pag sunset. Maganda din yung mga pailaw nila pag gumagabi na may man-made lake, may tulay, may mga European style na buildings at kung ano-ano pa. Basta magsasawa ka kaka-picture dyan. Okay yan pang pamilya tsaka pang mga magsusyotang nagde-date. Nakaka-relax tsaka kakaiba yung vibes. Yung ibang turista ayaw dyan kasi parang wala ka sa Thailand. Ba't ka pa daw magpupunta ng Thailand kung parang wala ka din dun? Medyo malayo din ng konti yan. Kumbaga parang kung nasa Makati ka o BGC ka tapos nag-dinner ka sa Antipolo. Parang ganun.
Depende sa traffic pero siguro mga 30 minutes din mahigit yung binyahe namin ng Grab galing dun sa hotel namin papunta diyan. Kung mahilig kang magpa-picture tsaka kung gusto mo ng medyo kakaibang view habang kumakain, para sa akin okey namang puntahan 'yan. Pagkatapos do'n pumunta naman kami do'n sa Wat Trimit or Temple of the Golden Buddha. Isa daw 'to sa pinakasikat at pinupuntahang temple sa Thailand. Hindi dahil sa laki or sa ganda ng lugar. Ang special daw talaga dito ay yung Golden Buddha mismo sa loob. Solid gold daw kasi yung buong statue at mahigit 5 toneladang bigat. Grabe kasing bigat ng mga 3 o 4 na kotse. Ang estimate is mga nasa 600 to 800 years old na daw yung Golden Buddha statue na yan. At kung totoo yun, mas nauna pa yan ng ilang century bago tayo nasakop ng Spain. Anyway, ang nangyari daw dyan is ganito. Nung araw daw, may nakaisip ibalot yung Buddha statue na yan ng plaster o yung parang malambot na semento para hindi manakaw. Kasi nung panahon daw na nagkakagera noon sa Thailand, uso yung ninanakaw yung mga gold na Buddha na statue tapos tinutunaw para ibenta. So binalot nila ng plaster para pang-disguise. Tapos ilang generations daw ang lumipas na inakala ng mga tao na ordinaryong semento na statue lang siya. Siyempre, inaalagaan pa din nila kasi lumang Buddha statue pa din eh. Pero hindi siya ganun ka-valuable. Tapos nagpalipat-lipat daw yan until nung 1955 nung ililipat na nila ulit ng bagong pwesto. Nagkamali daw yung mga trabahador ng pagtali at nahulog yung Buddha statue. Nabasag yung plaster pagbagsak tapos nakita nila na may gold. Tapos unti-unti nilang tinibag. Tsaka lang nila nakita na solid gold pala yung buong loob. At ayan na ngayon yan, yung nakadisplay dito sa Wat Trimit. Ang galing ng story, ano? Buti nakarating pa dyan yung Buddha statue, no? Kung sa Pilipinas yan, baka nailagay na sa maleta yan. Anyway, napansin ko sa loob ng temple ang daming binebentang Buddha statues at amulets. Yan daw yung sikat dito. Amulet yung parang maliit na pendant na ginagawang kwintas o nilalagay sa wallet para pang paswerte or protection at blessing. Parang sa simbahan natin sa Pilipinas, may mga tindahan ng rosaryo, rebulto, kandila at kung ano-ano pa. Dito naghahalo-halo yung religious beliefs, negosyo at turismo sa mga temple ng Thailand na napakarami. More than 90% daw kasi ng mga taga-Thailand ay Buddhist. Kaya naman sa Bangkok pa lang meron daw mga nasa 400 na Buddhist temples ang nasa paligid. At pagkatapos naming magmuni-muni at magpaikot-ikot sa Golden Buddha Temple, may nakita kaming tuktok sa labas. At syempre sumakay na din kami para makapagpa-picture. Napaka-social ng feeling namin habang nasa tuktok kami kaya naisipan naming mag-Starbucks muna. Hindi. Papahinga lang muna kami sandali. Relax lang ng konti pagkatapos naming maglakad-lakad. Kasi walking distance na dyan yung susunod na pupuntahan namin, yung Yawarat or Chinatown. Isa rin yan sa mga lugar na halos kasama palagi sa itinerary ng mga turista sa Bangkok. Kala ko nung una parang binondo lang din ang dating niya. Pero medyo ibang klase to kasi nagtatransform yung Chinatown nila paggabi. Napupuno ng mga street food stalls, yung magkabilang gilid ng kalye tapos pati yung ibang restaurant naglalabas din ng mga tinda nila sa bangketa. Kung mahilig ka sa chicharon, crispy pata, yung roast duck, seafood at iba pang mga Chinese street food, matutuwa ka dyan. Ang medyo nagulat ako actually hindi yung pagkain eh. Hindi lahat no, pero marami sa mga pagkain medyo pamilyar na rin naman sa atin kasi may binondo tsaka may ongpin tayo eh. Ang tingin ko nagdadala talaga rito yung ambience tsaka yung atmosphere sa gabi. Ang daming neon signs ng Chinese characters kaya siguro isa rin yan sa pinaka-photogenic na lugar sa Bangkok. Kahit hindi ka kumain, okay na. Kahit maglakad-lakad ka lang, magtingin-tingin sa paligid. Kagaya namin, wala naman kami talagang bala kumain doon nung pumunta kami. Pero sulit pa din kahit lakad-lakad, silip-silip lang doon sa mga kakaibang street food nila. At syempre, nag-picture-picture. Okay na din kahit ganun lang. Malaking bagay talaga yung vibe ng isang lugar eh. Hindi mo kailangan pag-asusin ng malaki palagi yung turista para mag-enjoy sila. Kami, wala naman kaming binayarang entrance fee dyan. Hindi rin naman kami kumain. Pero okay pa din yung naging experience kahit papano. At pagkagaling namin dyan sa makulay na Chinatown, sunod na pinuntahan namin kinabukasan yung ilog naman nila. Sumakay kami ng Chao Phraya Princess Dinner Cruise. Yung Chao Phraya is yung river nila sa gitna ng Bangkok mismo. Parang ilog Pasig natin pero mas mahaba ng 14 times at mas malapad din. Kaya kasya yung mga malalaking bangka tsaka yung mga dinner cruise kagaya ng sinakyan namin. Bago pa sila nagkaroon ng mga expressway at MRT, yung Chao Phraya River ang sentro ng kalakalan at negosyo nila nung araw. At kahit hanggang ngayon, kaya maraming establishment sa tabi ng ilog ng mga temple, hotels, shopping malls, mga restaurant. Yung pier na pinuntahan namin para sumakay ng dinner cruise ay nasa likod ng Icon Siam, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na mall sa Thailand. Yung pagsakay sa cruise dun sa pier, hindi smooth eh.
medyo magulo yung pila, hindi gano'n ka-organize. Madami kasing mga iba't ibang operator ng cruise. Halo-halo sila na nagte-terminal dun. Kaya marami daw talagang tao kahit ordinaryong araw. Pero once makasakay ka na sa cruise, okay naman na. Biglang magbabago yung mood eh. Mawawala na yung ingay tsaka yung siksikan sa pier. Pag nakaupo ka na dun sa loob, nakaka-relax na. Makikita mo na yung ilaw ng mga hotel at yung mga building sa Bangkok. Pati yung mga centuries old na mga temple maliwanag din. Tapos may live singer pa. Nakakatuwa, Pilipino din. At hindi lang siya yung Pilipino sa cruise. Ang dami ding mga kababayan na customer kagaya namin. Halo-halo, pati mga foreigner, mga pamilya, magkakaibigan, mga couples. Yung dinner niya, buffet, at masarap din yung pagkain. Hindi yung tipong masabi lang na meron at yung view lang talaga yung babayaran mo. Hindi ganun yung na-experience namin. Kasi nakailang balik din ako dun sa buffet eh. Kakaiba yung experience habang kumakain. Yung view ng Bangkok, yung music. Ang galing din kasi nung singer na Pinoy eh. Enjoy talaga at nung busog na lahat at medyo nakainom na yung iba, nag-umpisa na yung sayawan. Siyempre, nakisayaw din ako. Ang saya eh. Parang naging dinner na concert na city tour na all-in-one. Okay yung experience para sa akin, sulit yung bayad at yung 2 oras na ikot namin doon sa river. Napaisip tuloy kami after nun eh, meron bang parang ganong experience sa atin sa Pilipinas? Parang wala kaming maisip eh. At kung meron man, parang hindi pa namin na-try. At kung wala naman, bakit kaya wala no? Yung Pasig River natin, meron ng Riverside Esplanade ang tawag dyan, di ba? Nakapunta na rin kami doon isang beses eh. Pwede kang maglakad-lakad, may mga kainan din, may view din. Plano ata dyan, pahabain pa. Magiging connected na mahabang riverside na walkway. May Pasig River Ferry na rin daw, balita ko, pang sightseeing ng Jones Bridge tsaka ng Escolta. Ang problema parang hindi pwede yung kagaya nung ganun na cruise na may buffet. Kasi may mga parte ng Ilog Pasig na marumi tsaka maamoy eh. Lalo na pag umulan. Nung nandun nga kami sa Riverside sa Manila, hindi namin naisipang kumain kasi may konting simoy ng kanal pag umahangin eh. Doon sa Bangkok, habang kumakain kami sa river cruise, open air din eh. Pero hindi namin napansin yung amoy ng ilog eh. Walang simoy na makakaagaw ng pansin mo. Makaka-focus ka talaga doon sa view at doon sa pagkain mo. Tsaka yun siguro yung isa pang problema sa Pasig River natin, yung view. Malaking bagay kasi doon sa Chao Phraya Cruise, yung tanawin ng mga ilaw ng mga magagandang building tsaka ng mga temple sa Bangkok eh. Sa Pasig River, meron din naman mga landmarks sa magaganda pero karamihan kasi sa gilid doon, mga warehouse, mga kalsada, sasakyan, mga flood walls, tsaka mga bahay-bahay sa gilid ng ilog. So walang area na tuloy-tuloy na puro magagandang view lang makikita mo. Doon kasi sa dinadaanan ng dinner cruise nila sa Bangkok, wala kang makikitang pangit na tanawin eh, kasi puro magagandang area lang yung dadaanan. Meron din naman daw mga hindi maayos na lugar sa ilog nila kasi sa haba ba naman nun, syempre hindi naman perfect lahat yon. Pero yung mga dinner cruise na yon, talagang idadaan ka doon sa magagandang area nila. Para bang pumunta ka ng Metro Manila tapos dinaan ka lang sa BGC o kaya sa Ayala Avenue or Rojas Boulevard. Kaya yung magagandang parte lang yung makikita mo. Parang ganun yung ruta ng cruise na yun. Sa Pasig River kasi parang walang mahabang stretch na ganun na puro magaganda lang eh. Kaya parang ang hirap isipin kung posible ba yung ganun sa atin. Anyway, after nung masayang kainan at sayawan namin sa Chao Phraya River Cruise, akala ko doon na matatapos yung adventure namin nung araw na yun. Yun pala. Doon na mag-uumpisa yung isa sa pinaka-hassle na experience namin sa Bangkok. Sakto kasi sa pagsara ng mall tsaka ng iba pang mga business sa area na yon, sabay-sabay na uwian. Kaya nung pabalik na kami sa hotel namin, wala kaming mabook na Grab. Halos 1 oras kami naghintay, wala talaga. Pagod na kami kakalakad, ang hirap pang humanap ng mauupuan tsaka medyo inaantok na rin kami. Naisip ko, since may train station sa tapat mismo nung entrance ng mall na pinag-aantayan namin ng masasakyan, sabi ko sa misis ko, try kaya nating mag-train para makalayo lang tayo rito tapos baba tayo dun sa next station, dun tayo mag-book ng Grab. At yun yung ginawa namin at gumana naman. Kaya out of desperation, na-experience namin yung pagsakay ng train sa Bangkok, yung Gold Line ang tawag. Kakaiba siya kasi ang liit nung bagon, wala ring driver, parang mga automated na airport shuttle lang dating niya. Ang purpose pala ng train na yun ay i-connect yung mas malaking BTS Skytrain nila papunta dun sa Icon Siam Mall. Tsaka dun sa paligid nun, yung Kulongsan area ang tawag. At yun nga, naging okay naman, mga ilang minuto lang nakalayo kami dun sa area na sobrang daming tao. Tapos paglabas namin ng next station, nag-book ulit kami ng Grab. May tumanggap naman at sa wakas nakabalik na kami ng hotel. At dahil dun sa nangyari sa amin, na-curious ako sa transportation sa Bangkok. Sa Singapore kasi tsaka sa Tokyo, ang dali mag-train eh. Parang kahit nasan ka sa city may train station na malapit eh. Sa Bangkok parang hindi ganun kadali mag-train. Pero medyo na-research ko na ng konti, mas naintindihan ko na kung bakit. Halos pareho din pala sa atin sa Metro Manila. Matagal din silang nakaasa sa bus, kotse at taxi sa transportation.
Kaya yung pag-expand ng BTS Skytrain at MRT nila nitong mga late 90s at early 2000s lang na umpisahan. Kaya sa Bangkok, depende talaga kung saan ka naka-hotel kung mapapakinabangan mo yung train system nila. Yung dalawang hotel na binook namin, walang malapit na train station kaya Grab yung naging main transportation namin dun. Kung ikukumpara kasi yung train nila sa Singapore o sa Tokyo, medyo malayo talaga. Kasi sa Japan, mahigit 100 years na nilang main transportation yung train eh. Kaya sobrang lawak ng coverage at halos dikit-dikit yung mga station. Sa Singapore naman, isinama talaga sa urban planning ng city nila yung MRT. Kaya napakaayos. Maganda yung pagkakalatag ng mga ruta pati yung pwesto ng kada station. Ito ang maganda pag-isipan. Tayo pala ang unang nagkaroon ng modern train sa buong Southeast Asia. Noong 1984, binuksan yung LRT-1 natin sa Taft Avenue. Nauna pa tayo sa Singapore, 1987 binuksan yung MRT nila at 1999 naman yung BTS ng Thailand. Ang problema, sobrang bagal ng naging expansion natin. Malayong malayo na tayo sa Singapore at Japan pero kahit sa Thailand, iwan na din tayo sa train system. 10 na ang operational lines nila sa Bangkok at mahigit 270 kilometers ang gumaganang linya. Dito sa atin sa Pilipinas, 3 pa lang yung operational lines natin. 4 pag isasama natin yung PNR. Pero under construction pa yung iba. At nasa 60 kilometers pa lang ang nako-cover ng train natin. So mahigit 210 kilometers ang lamang nila sa atin. So bakit naiiwan ang Pilipinas sa train system? Alam na this, kailangan pa bang i-memorize yan? Ika nga, matik na yan. Anyway, balik tayo sa experience namin sa transportation sa Bangkok. Overall, masasabi ko pa rin na mas komportable gumalaw doon kumpara dito sa Metro Manila. Kahit papano. Mas marami kang pagpipilian, may Grab, may BTS at MRT, may tuk-tuk. Pwede rin yung river ferry. Napansin din namin na mas mura ng konti yung Grab nila kumpara dito sa Metro Manila. May mga fuel subsidies daw kasi sila doon at mas marami ding Grab drivers kaya mas mababa yung base fare. At kahit may traffic din, mapapansin mo na mas maluluwag pa din yung karamihan ng mga kalsada nila. Mas marami silang skyway at karamihan ng major roads nila ay 6 hanggang 8 lane. Dito sa Metro Manila, marami pa rin kasing bottlenecks sa mga daanan natin. Kaya hindi rin kami nahirapang puntahan halos lahat ng gusto namin puntahan sa Bangkok. Oo, may traffic pa rin at may time na mahirap din mag-book ng Grab. Pero dahil mas marami kang options, naramdaman pa rin namin na mas madali at mas komportable yung biyahe ng konti kumpara sa Metro Manila. At dahil hindi nga ganun kahirap gumalaw sa Bangkok, kinabukasan, napuntahan namin yung isa sa mga lugar na gusto ko ding makita. Yung sikat na shopping district nila na Siam area. Bilang Pinoy kasi sanay tayong makapanood ng travel vlogger na foreigner na sinasabi ng nasa Pilipinas lang daw ang pinakamagaganda at pinakamalalaking mall sa Asia. Pero sa mga nakita ko ng mall sa Malaysia at dyan nga sa Thailand, parang inuuto lang tayo ng mga ibang content creators na yun eh. Pinoy baiting lang para marami silang views sa mga Pilipinong sabik sa papuri Alam nyo kasi itong Siam area, grabe to iba to. May malalaking mall din tayo sa Pilipinas, di ba? Pero ito isang buong distrito. Ang pakiramdam para kang hindi lang nagpunta sa isang mall. Parang pumunta ka sa isang buong neighborhood na puro mall. Parang 7 mall ata yan Tapos konektado ng elevated walkways. Kung masipag kang maglakad, makakalipat-lipat ka ng mall nang halos hindi ka bumababa sa sidewalk. Ang galing kasi para sa isang turista, makakaikot ka sa kahit saan mo gusto sa buong area na yon nang hindi ka naiinitan gaano at hindi nauulanan. Kasi kung hindi aircon, may bubong yung walkways. Tsaka hindi mo din kailangan tumawid sa mga intersection sa baba. Imagine mo kung yung SM Mega Mall, Shangri-La, Robinsons Galleria at yung podium, konektado ng mahabang elevated walkways. Hindi mo na kailangan bumaba sa kalsada. Tapos dagdagan mo pa ng isa pang SM Mall, tapos isa pang luxury mall, tapos mga hotel, tapos lagyan mo ng MRT station sa gitna. Parang ganun yung Siam area. Kahit sang direksyon ka lumakad, may maaabutan kang mall. Ikaw ang mauumay. Siyempre, ang daming tao, mga turista, mga estudyante, ang dami ding kainan, coffee shop. May mga tumutugtog din kung saan-saan. At may pagkakalagyan ulit yung wallet mo doon kung mahina-hina yung control mo. At pag nandun ka, hindi mo rin talaga maiwasang mapansin yung pinagmamalaki ng Thailand na street food culture. Kahit saan ka lumibot sa Bangkok, meron kang makikita nagtitinda ng pagkain sa tabi ng kalsada, sa mga eskinita, sa mga night markets. Halos bawat kanto may iba't ibang klase ng niluluto. Pero hindi lang sa labas umiikot yung food culture nila. Pagpasok mo sa mga mall tulad ng Icon Siam or Central World, parang dinala nila yung buong food scene ng Thailand sa loob ng mall. Tsaka napansin ko ibang level din yung food court nila. May isang beses pa nga hindi kami magkahanapan ng misis at anak ko. Naligaw kami dun sa food court ng ilang minuto sa laki. Sa Thailand, parang hindi lang basta lugar ng kainan yung food court. Parang ginawa nilang main attraction mismo yung food court. Bukod sa malalaki, punong-puno ng pagkain lahat ng stalls.
Sobrang daming choices. Para bang alam nila na maraming foreigner na curious sa street food culture nila kaya tinodo eh. Yung street food dinala nila sa loob ng mall na aircon. Mas malinis, mas organisado at mas social tignan. Pero feeling mo nasa kalye ka pa rin. Kumbaga sa pelikula, tinaasan yung production value. Kaya minsan budol din yung mga napapanood natin sa online eh. Na sa Pilipinas lang daw yung pinakamalalaki at pinakamagagandang malls. Hindi naman. Pareho lang halos. Pareho lang malalaki at parehong world class. Dito sa atin sa Pilipinas, yung mall parang extension ng bahay or tambayan ng barangay. Pasyalan, shopping, sinehan, grocery, kainan, kahit government services nandun na din eh. Sa Thailand naman, kumpleto rin, malalaki rin yung mga malls nila, pero mas binibigyan nila ng push yung food experience. Hindi lang siya dagdag na amenity, yung food court parang main attraction na din mismo, lalo na yung mga street food. Malaking dahilan din siguro yan kaya maraming turista ang bumabalik sa Thailand. Kinabukasan lumabas naman kami ng Bangkok at bumiyahe papuntang Ayutthaya. Isa to sa mga pinakasikat na day trip ng mga turista sa Bangkok. Maraming mga tour package na binibenta online papunta dyan. Mga 80 kilometers lang from Bangkok, mga 1 to 2 hours ang biyahe depende sa traffic. Parang Manila to Tagaytay o kaya Manila to Clark. Yun nga lang, medyo luma na yung van na pinasakyan sa amin. Ang init, mahina yung aircon. Siguro way ng ibang tour operator yun para mapababa yung presyo. Hindi naman deal breaker pero set nyo na lang expectations nyo kung pupunta kayo doon baka makachamba din kayo ng UV Express na nagtatampo yung aircon. Sabi ng tour guide bago daw naging capital ng Thailand ang Bangkok, Ayutthaya ang capital nila at nandyan yung kaharian nila for 400 years. Kaya marami silang history dyan. Actually, na-research ko lang yan. Wala talaga ako masyadong naintindihan sa mga sinasabi ng tour guides nila doon. Mabait naman sila pero hirap talaga sila mag-English. Basta sinisigurado ko lang na naiintindihan ko kung anong oras dapat bumalik sa meeting place para hindi kami maiwan ng van. Yun lang. Kahit wala na akong ibang maintindihan. Anyway, una namin pinuntahan yung Sri Ayutthaya. Ano daw? Lion Park. Basta, zoo. Sa totoo lang, bilang Pinoy, pag sinabing zoo, madalas naiisip ko hindi na may maintain ng maayos, may amoy, mukhang depressed yung mga hayop. Hindi naman lahat, no? Pero karamihan kasi ng zoo sa atin ganun eh. Kaya mababa talaga yung expectations ko. Etong zoo nila sa Ayutthaya iba. Pero bago lang din talaga yan. 2022 lang nagbukas kaya sobrang modern ng dating tsaka malinis talaga. Dami din nilang pakulo. May picture taking kasama ng mga chill na tigre at leon. Siyempre may staff na mag-a-assist sa'yo para hindi ka malapa. Pwede ka din sumakay sa mga elepante nila, may mga schedule ng animal shows at may red panda din daw dyan. Pero hindi na namin napanood kasi na-busy kami kakalakad. Sobrang lawak eh. Pero ito yung pinakasikat dito, yung magpapakain ka ng giraffe sa elevated platform. Siyempre, babayaran mo yung papakain mo sa kanilang karot. Ayan ako, patawa-tawa lang ako pero iniisip ko kung saan direksyon ako tatakbo pag inatake ako nitong giraffe na to. Grabe, ulo pa lang nila, parang kasing laki ko na eh. Ayan pinapakain ko yung isa tapos yung isa biglang sumunggab. Loko no, huwag mo akong ginaganyan, kakainin ko tong karot mo, sige ka. Hindi, mabait naman sila. Para ka lang may tropang mahilig magpalibre at matakaw. Ang lupit din ng crocodile area nila dito, grabe sa laki. Ito na yata yung pinakamaraming iba't ibang klaseng buhaya na nakita ko sa isang lugar. Ang lulusog nila, ibang klase pag nakita mo ng actual, parang final destination pag nalaglag ka dyan. Mga 150,000 crocodiles daw ang meron sila dito lang sa crocodile farm na to sa loob ng zoo. Sa Pilipinas kasi sanay din tayo sa maraming buhaya, kaso mga nakabarong, tsaka kumakaway at ngumingiti pag eleksyon. Pero medyo nakakalungkot din nung research ko. Akala ko maraming native na buhaya sa Thailand kaya marami sila niyan. Pero Thailand pala ang may pinakamalaking crocodile farming industry sa buong mundo dahil nagsusupply sila ng raw leather sa iba't ibang bansa na ginagamit sa mga luxury bags, jackets, kinakain din yung meat nila, ginagamit din sa mga health products at para sightseeing attraction na din para sa mga turista kagaya namin. Yung pagtrato nating mga tao sa mga hayop sa mundo ay interesting na topic din na pwede nating pag-usapan sa ibang video. Pero balik muna tayo dito sa kwentong Thailand ko. Yun nga, ibang klase tong zoo na to. Normal na amoy lang ng hayop yung malalanghap mo pero walang amoy pupu na hindi nalinis. Parang alagang-alaga sila dito, masisigla at mukhang malulusog yung mga hayop. Well-maintained din yung buong facility, maayos yung CR at maraming activity sa loob. Dito din pala kami nag-lunch sa restaurant nila malapit sa entrance ng zoo. Iniisip ko ngayon tuloy, ano bang in-order namin? Pucha, baka buhaya yung pinakain sa amin doon Hindi naman siguro. Chicken at fish yata in-order namin. Sana. Anyway, ito yung sunod na pinuntahan namin sa Ayutthaya. Ay para sa akin ay pinaka-highlight ng buong trip namin sa Thailand. Ganito nangyari.
Lumabas kami ng zoo, tapos sumakay kami ulit ng sauna van. Bumiyahe kami ng mga 15 minutes. Bumaba kami ng van tapos pinasakay kami ng bangka. Mga 10 to 15 minutes din siguro kami nagbiyahe sa tubig. Tapos maya-maya, bumagal yung bangka tapos nagpark kami dun sa gilid ng lake. Tapos naghintay kami. Matagal din siguro mga 20 to 30 minutes yung kami nakatambay dun sa gilid. Actually, hindi ako yung nagbubook ng mga activity namin eh. Basta alam ko lang na magtutur kami na may tour guide. Pero hindi ko alam kung ano yung mga pupuntahan. So, hindi ko alam kung ano yung hinihintay namin dun. Yung asawa at anak ko, hindi rin nila alam. Pero kasama naman namin yung tour guide sa bangka. Kaya kampante naman ako. Nakakakaba lang kasi may mga water lily sa gilid ng bangka namin. Iniisip ko baka may buhayang biglang lumitaw doon. Pero wala naman. Maya-maya, biglang may gumagalaw doon sa medyo malayo. Hindi ko maintindihan kung ano eh. Pero habang lumalapit, naaninag ko na. Pucha elepante. Tapos may dalawang teenager na nakasakay sa ibabaw niya na ginaguide siya na parang hinete ng kabayo. Kala ko yun na yun, papakita lang sa amin. Pero unti-unti, lumapit dun sa bangka namin hanggang sa umabot na yung nguso ng elepante at sumabit dun sa bangka namin mismo. Tsaka ko naintindihan kung bakit kami binigyan ng mga tinapay na hotdog buns habang naghihintay dun. Papakain pala sa elepante. Akala ko para pagkain namin. Grabe, nakakakaba. First time ko yung ganong kalapit sa elepante. Sa isip ko, pag tinuyo to, kayang-kaya nitong baliktarin yung bangka namin. Pero mukhang mabait naman siya. Nahawakan ko pa ng konti yung trunk niya. Parang lumang gulong na may bakbak, magaspang na matigas yung texture. At marunong din siya makipaglaro. Binugahan niya kami ng tubig. Ayun, nagkagulo-gulo kami sa bangka, kakatawa at kakawaw sa sobrang pagkamangha. At dito ko naramdaman na hirap pala talaga maging vlogger. Habang ini-enjoy ko yung moment, inaalala ko kung paano ko hahawakan yung selfie tripod stick ng cellphone ko para makapag-video ako ng maayos nang hindi nalalaglag sa tubig. Pero okay naman, hindi naman nalaglag yung cellphone ko. Kasi kung hindi, kwento na lang yung naririnig nyo ngayon, walang video. Ito pa isang malupit. Nung medyo humupa na yung kaguluhan at ingay naming mga turista sa bangka, medyo tumahimik. Tapos nandun pa din yung elepante. Tapos may mga 2 minuto na nagpapakiramdaman kami kung anong susunod na mangyayari. Maya-maya, yung bangkero, naglabas ng pera. Perang papel. Pinakita niya sa amin. Tapos nung nakita nung elepante yung pera, kinuha niya gamit yung uso niya. Tapos inabot niya dun sa mga batang nakasakay sa kanya. Ayun, tsaka namin naintindihan. Naghihintay pala sila ng tip. Kaya hindi pa umaalis. Grabe yung elepante marunong tumanggap ng tip, no? Siyempre, tinuruan nila, di ba? Ibang klase. Pero sa history pala ng Thailand, napakalaki ng papel ng mga elepante sa kanila. Gamit sa transportation, sa gera, pagbiyahe ng mga troso, lalo na yung mga rare na white elephants na nagiging maputla ang kulay dahil sa kakaibang genes. Simbolo pala sa kanila yan ng royalty at swerte. Kaya sobrang espesyal. Kaya pag may nakikita silang white elephant, binibigay nila sa hari nila para alagaan at hindi pinagtatrabaho. Kaya napakaraming elepante sa Thailand na makikita mo kahit saan ka magpunta. Mga estatwa ng elepante, paintings ng elepante, mga souvenir at keychain, at ref magnet, pati mga elephant tourist encounters kagaya nung na-experience namin. Pero sa lahat ng mga natutunan ko tungkol sa mga elepante ng Thailand, ang hindi ko makakalimutan ay yung elepante na marunong kumuha ng tip. Sipin mo yun, pati elepante hindi nakalusot sa kapitalismo. Ayos. Okay, after ng elephant experience namin, sumakay ulit kami dun sa Toaster, este sa van, at pumunta kami sa isang historical UNESCO World Heritage Site sa Ayutthaya. Ang tawag nila dito ay Wat Mahatat. Basta ganun. Ito yung sikat na temple ruins na may Buddha head na nakapalupot sa mga ugat ng puno. Sabi ko kanina yung Ayutthaya or Ayutthaya, dating capital ng kingdom nila. Pero nung 1700s, sinalakay yung lugar na yun ng mga Burmese. After nun, di na nila tinayo uli dun sa parehong lugar. Kaya yung naiwan na ruins, yun yung mga natira. Yung sikat na Buddha head na yun, nahulog daw yun sa pinagkakalagyan niya nung nagkagulo. Tapos lumipas yung ilang hundreds of years na palibutan daw ng mga ugat ng puno na natural lang na nagkaganon. Kaya marami nagpapapicture dun sa spot na yun. Sa atin ang datingan nito parang yung Kagsawa ruins natin sa Bicol tsaka yung Intramuros sa Manila. Pero mas matanda yung sa kanila ng mga ilang daang taon. Tapos niyan bumalik na ulit kami dun sa Bangkok. Tapos kinabukasan biyaheng probinsya na naman kami ulit, this time sa Pattaya. Etong Pattaya, sikat din na side trip ng mga turista sa Bangkok. Mga 150 kilometers lang siya from Bangkok. Mga around 2 to 3 hours by bus. Depende sa traffic. Parang sumakay ng bus from Pasay or Cubao papunta ng Subic. At napansin kong medyo kakaiba pang bumabiyahe kami yung kalsada na dinaanan namin. Parang ang tagal namin na nasa elevated road na skyway ang dating. Sabi ko pa sa misis ko, pansin mo ba?
Parang di pa tayo bumababa ng Skyway, ang tagal na natin dito. Tapos nung nagbasa-basa ako, nalaman ko parte nung ruta namin yung Bang na Expressway, 54 kilometers na elevated na tollway. Binuksan pala yun nung year 2000. Naging Guinness World Record holder siya bilang longest road bridge sa buong mundo. Akala ko para sa mga turista yun papunta ng Pattaya pero hindi naman pala. Ang talagang purpose pala nung Skyway na yun para mas mapabilis yung labas-pasok ng mga cargo nila sa Bangkok papunta dun sa pinakamalaking economic port or daungan nila na dinadaanan ng 80% ng mga container cargo sa buong Thailand. At medyo napaisip ako doon na oo nga pala, hindi kagaya ng Pilipinas na hiwa-hiwalay ng mga island tayo. Isang malaking kalupaan lang yung Thailand. Isang buong malaking landmass halos kumbaga. Kaya pag gumawa sila ng mga infrastructure na kagaya ng tulay na yan, multipurpose na, pang cargo, pang local transport at pang mga turista na din. Kung tutuusin, turista lang naman ako di ba? Hindi ko na kailangang malaman kung para saan yung Skyway na yan. Pero namangha ako kasi napakahaba ng Skyway na parang diretso lang, walang paliko-liko. Tapos parang ang dali ng biyahe namin. Isipin mo, umalis kami ng mga 6:00 sa Bangkok. Tapos 2 oras lang nasa Pattaya na kami. Malapit na sa beach. At syempre, pagdating namin sa Pattaya, iniwan muna namin yung bagahe namin sa hotel kasi yung aga namin, wala pang check-in time. Pero okay lang kasi balak naman din talaga naming tumambay doon sa beach muna. At pagdating namin doon sa beach, ang unang napansin ko, para siyang yung mga beach na makikita mo sa mga pelikula sa Amerika. Hindi naman parehong-pareho pero yung setup parang ganun. Yung tipong may mga building, mga hotel, restaurant, shopping mall tapos pagtawid mo ng kalsada, may beachfront na. Buhangin tapos yung dagat ayun na. 'Di ba yung ganyan? Tapos buhay na buhay yung lugar, ang daming tao. Kung ikukumpara sa Pilipinas, siguro ang pinakamalapit na parang Boracay sa dami ng turista tsaka sa mga hotel at restaurant at bars. Pero yung kaibahan, island kasi yung Boracay natin yung Pattaya kadikit ng mainland na beach city. Kumbaga parang Manila Bay sa Roas Boulevard pero lagyan mo ng buhangin na pwedeng mag-swimming. Parang ganun yung aesthetics niya. At syempre, naglakad-lakad ako sa beach at nag-swimming na rin ako. Andun na ako. Ito din yung malupit. Yung beach na yun, public, walang entrance fee. May mga pwede kang rentahan ng mga beach chairs tsaka mga higaan pero hindi mo kailangan magbayad para lang mag-swimming sa beach. Tatawid ka lang. Naisip ko tuloy, meron ba tayong magagandang beach na medyo Boracay at Panglao na public at maintained ng gobyerno? Malamang meron no? Pero ito kasi major tourist destination to na may mga hotel, mall at restaurant na walking distance lahat. Pero hindi naman perfect. Balita ko may mga issue din sila dito sa drainage at quality ng tubig at may mga turista din na nagre-report din ng kalat. Pero sa experience ko, wala naman ako nakitang tambak na basura or maruming parte ng beach sa pinagswimingan ko. Nakakatuwa lang kasi bilang isang turista na enjoy ko yung kahit papano yung matinong beach nila na sagot ng gobyerno na wala akong ekstrang binayaran, di ba? Sana all. Nga pala may reputasyon tong Pattaya na lugar ng mga naghahanap ng aliw. Alam niyo na, para sa mga censored na gawain. Pero parang may dalawang parte siya. Yung mga ganon, karamihan sa South Pattaya. Etong pinagstayan namin sa North Pattaya. Medyo mas tahimik ng konti at mas pang pamilya. Pero may mga bar din na pang-aliwan sa gabi. May music sa paligid, street food. Hindi naman ako naghanap ng nightlife. Pero naglakad-lakad ako ng konti doon sa area ng beach nung gabi. May mga nadaanan ako ng mga open air na mga bar na inuman na daming turista. Pagdaan mo, simoy pa lang amoy STD na. Hindi, joke lang. Siyempre amoy alak at yosi. Tapos may malapit din palang sikat na mall dito sa Pattaya na ibang klase, yung Terminal 21. Ibang level na mall na naman, airport ang team. Sa tapat ng entrance may malaking eroplano tapos bawat floor may iba't ibang international landmarks. May malalaking replika ng Eiffel Tower, Golden Gate Bridge, Hollywood sign at kung ano-ano pa. Parang nag-malling ka at nakapag-tour na din sa iba't ibang lugar sa mundo. At napansin ko din malinis at panglaban ulit yung food court. Hanip din. Isa pa sa pinuntahan namin dito sa Pattaya na medyo kakaiba yung Nung Nuch Tropical Garden. Kala ko nung una garden lang ng mga halaman. Pero pagpasok namin, napakaraming mga life-size na statwa ng mga napakalalaking dinosaur at kung ano-ano pang may mga totoong elepante din sa entrance na pwede kang magpa-picture at bibigyan mo ng tip. Tapos napakarami ding iba't ibang klaseng halaman. Hindi mo alam kung nasa Botanical Garden ka, Jurassic Park o Europe. Sa loob-loob ko, ano to, nakaka-impress na nakakatawa na mawiwirduhan ka na parang hindi makatotohanan na makikita mo lang sa panaginip. Napaisip ako sino magpapagawa ng ganito? Ang sagot ay nuknukan ng yaman na pamilya sa Thailand. Nung una daw, binili yung lupa para taniman ng mangga at saging. Pero nung nag-travel yung may-ari sa Europe, na-inspire siya kaya ginawa niyang botanical garden na may mga kakaibang orchids at mga cactus.
Tapos inopen to the public noong 1980s. At nung paglipas ng ilang dekada, yung pamilya niya unti-unting nagdagdag ng mga elepante tsaka ng mga dinosaur. Nung una daw, isa lang yung dinosaur statue nila. Napansin nila na gustong-gusto ng mga turistang magpa-picture doon. Kaya ayun, tinodo nila. Dinosaur pala gusto nyo Ayan, magsawa kayo sa dinosaur. Pero ang nakakabilib din is well-maintained yung lugar. Walang lumot yung mga dinosaur, hindi bakbak yung mga pintura. Mukhang alagang-alaga sa totoo lang. Naisip ko nga din, kumikita kaya to? Sa sobrang laki nun, tingin ko nasa libo yung mga empleyado nila. Yung landscaping pa lang at maintenance ng mga pintura ng dinosaur tsaka yung pag-aalaga ng mga halaman. Grabe yan. Kung gusto nyo makakita ng resulta ng imahinasyon ng isang pamilya na walang magawa sa pera, okay, puntahan yan Nungnuch Tropical Garden sa Pattaya. Pero yun din yung napansin ko sa Thailand parang hindi sila takot mag-extra. Pag may nakita silang nagustuhan ng turista, tinutodo nila. At nakikita naman yung resulta sa dami ng pumupunta sa kanila. At doon nagtapos yung 2 araw namin sa Pattaya. Tapos after noon, bumiyahe na kami ulit ng bus pabalik ng Bangkok. May ilang araw pa kami bago umuwi ng Pilipinas kaya sinulit na namin. Pinuntahan namin yung Bayok Sky Tower. Meron silang buffet lunch na may kasamang sightseeing. 88 floors na building yun na may kainan at observation deck na umiikot ng mabagal para makita mo yung buong 360 view ng Bangkok. Tallest building daw sa Thailand yan until nung 2016. Imagine mo yung PBCom sa Makati or yung Grand Hyatt Manila sa BGC na itinayo sa Divisoria. Parang ganun yung location pero mas mataas ng mga 15 floors kumpara sa Grand Hyatt sa BGC. At bago tuluyang magtapos yung trip namin sa Thailand, pumunta kami dito sa isa pang common na day tour ng mga nagpupunta sa Bangkok. Itong Kanchanaburi. Sumakay kami ulit ng Malayuvi Express na turban, mga 2 hours ulit yung biyahe galing sa Bangkok. Una, naglakad kami sa Pak Praek, preserved old town yung dating niya. May mga lumang Chinese, Thai, European style buildings. Itong isang tinignan namin since 1929 pa tinayo. At in-explain naman lahat ng tour guide namin pero mahirap lang talaga maintindihan dahil sa accent. Parang medyo pareho yung konsepto niya sa mga heritage areas natin sa Vigan or sa Old Manila sa Escolta. Tapos sumunod naman after ng mga lumang bahay at building, konting lakad lang, meron namang napakamodernong glass skywalk. Dahil takot ako sa heights, medyo kinabahan ako pero maganda yung view ng ilog sa baba. Bawal magdala ng tripod or selfie stick, di ko alam kung bakit kaya eto lang yung video ko dyan. Tapos noon dinalan na kami sa palengke na may pagkain, souvenirs at fresh buko. Ayan si Ate Juding may performance pa bago hiwain yung buko Ayos din Hirap talaga kumita ng pera. I feel you my friend. Tapos noon bigla nag-iba na naman yung team, naging seryoso ulit. Dinala nila kami doon sa Death Railway na tinatawag. Naglakad-lakad kami tapos sumakay ng old train na dumaan doon sa Death Railway na itinayo ng World War II under ng Japanese occupation. Napakarami daw namatay sa paggawa niyan. Nalala ko dyan yung Bataan sa atin dahil parehong naging witness at biktima yung mga tao sa lugar na yan ng hirap at lupit ng gyera ng World War II. Tapos dito, sobrang iba na naman yung sumunod. Sinakay naman nila kami sa bangka na ginawang speedboat. Mga mahahabang bangka na may makina ata ng kotse yan na may mahabang propeller tapos tumakbo ng mabilis sa river na parang roller coaster. Nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy din ako habang nag-aalala ulit na sana wag mahulog yung cellphone ko sa tubig. Buti naman hindi. Grabe tong tour sa Kanchanaburi, parang walang koneksyon yung mga ginawa namin. Seryoso, tapos naging nakakatakot, tapos palengke, tapos seryoso uli. Tapos nagtapos sa exciting na speedboat na hindi yata dapat pinapatakbo ng ganyang kabilis yan. Pero buti naging okay naman, wala naman nangyari sa amin. Pero ibang klase, kumbaga isang buong package ng history, nature, adventure na magagawa mo ng mga 2 oras na biyahe lang from Bangkok. Tapos niyan, may isang araw pa kaming bakante bago yung flight namin pabalik ng Maynila. Kaya naglibot-libot na lang kami ulit sa mga mall nila. At syempre, sinilip ko din yung mga tindahan nila ng gitara dyan. Nakita ko din yung isang seller sa Shopee na nandyan sa Thailand ang location. Anyway, yun na yun. At umuwi na kami ulit ng Pilipinas. Back to reality. Back to trabaho na ulit. Okay, so sa tingin nyo, sa dami ng kinuwento ko, nasagot ba yung tanong natin kanina kung bakit mahigit 5 beses ang dami ng turista sa Thailand kumpara sa Pilipinas? Pero siguro mas magandang tanong, paano nagawa ng Thailand na naging mas madali para sa isang turista na ma-experience at ma-enjoy yung mga bagay na meron sila? Sa tingin ko, malaking factor yung accessibility at connectivity. Ang dali mapuntahan yung isang lugar, tsaka halos duktong-duktong yung mga tourist spots nila. Tapos naisip ko, nga pala, yung Thailand nga kasi, parang isang malaking mainland lang sila. May maliliit na isla din sila, pero yung buong bansa nga nila, halos isang malaking kalupaan lang. Tayo kasi, ayun nga, archipelago tayo, libu-libong hiwa-hiwalay na isla na may mga malalaking dagat sa pagitan.
So kahit gaano kaganda yung mga lugar natin, may dagdag na hirap talaga sa pagbiyahe at pagpunta. Kailangan mag-eroplano o kaya bus, van, ferry, roro. Maghahanap ka pa ng transfer. Kadalasan kombinasyon pa ng lahat ng mga yan bago ka pa makarating doon sa magandang lugar. Meron naman tayong mga infrastructure, may mga tulay, may kalsada naman na madadaanan, may mga domestic flights naman. Makakarating ka naman, pero mas komplikado bago ka pa makapunta doon sa mga world-class tourist destinations natin. Nung nasa Bangkok kami, gaya ng sabi ko kanina, halos 2 oras lang nasa ibang tourist spot na kami na ibang-iba yung itsura sa Bangkok. Maraming pwedeng puntahan na hindi na kailangan mag-eroplano o kaya roro. Kaya sa tingin ko, yung mga foreigner na gustong ma-experience yung Southeast Asia, mas convenient talaga yung Thailand. Isipin mo, may mga temple, street food, shopping sa night market, malalaking mall, traditional massage, nightlife, luxury hotels, mga beach. Kung mahilig ka sa bundok, may mga trekking, pati mga historical sites din. Nandun lahat, tapos hindi mo na kailangan mag-domestic flight para ma-experience lahat yun. Kumbaga, nakapackage, na kumpleto sa isang lugar lang halos. Pero hindi perfect ang Thailand, hindi siya paraisong tourist destination. Gaya ng sabi ko nga kanina, may traffic din, may mga lugar na magulo at hindi ganun ka-organized. May mga tour na isasakay ka sa lumang van na hindi komportable. May mga tourist spot din na sobrang commercialized na halata mong namemera lang. Tsaka may problema rin sila sa pollution, sa drainage at sa basura. May isang hotel nga kami na pinagstayan sa Bangkok, medyo malapit sa creek. Tuwing napapadaan ako, napapapikit ako, naiisip ko, wow, smells like home. Ang lakas makaistero sa Pinas eh. So sa tingin ko, mas marami silang turista, hindi dahil mas maganda yung Thailand sa Pilipinas eh. Sa na-experience namin, parang mas mature yung sistema nila ng turismo. Yung galawan ng tourism nila mas pulido. Parang sanay na sila. So tinry ko hanapin yung sagot dyan kung bakit ganun. Bakit parang mas na-figure out nila ng mas maaga kaysa sa atin yung tamang tourism system para maka-attract ng maraming international visitors. Sabi nung nagkaroon daw ng giyera sa Vietnam noong 1960s, malaking factor yung pagtatayo ng US military base sa Thailand. Doon daw talaga nagsimula umasenso yung tourism nila. Meron na rin naman silang tourism industry sa Thailand bago pa dumating yung mga Amerikano. So hindi sila nagsimula sa wala. 1959 pa lang meron na silang Tourist Organization of Thailand. So kahit papano may nasimula na sila, hindi pa lang ganun kalaki. Pero umabot daw ng halos 50,000 na US soldiers ang nadestino noon sa Thailand nung kasagsagan ng giyera. At dahil may mga sundalo na galing sa labanan, kailangan nila magpahinga at maglibang. R&R ang tawag dyan sa military or rest and recuperation. At Thailand ang isa sa mga naging destinasyon nila para sa relaxation. Ang interesting dyan ay nung panahon na yun, halos 15% lang ng lahat ng mga bumibisita sa Thailand ang mga sundalo na galing sa Vietnam. Kung tutuusin, napakaliit na porsyento lang nun. Pero malakas sila gumastos. Siyempre, dollar yung pera nila, napakakonti nila pero halos doble silang gumastos kumpara sa ordinaryong turista noon sa Thailand. So yung mga businessman noon sa Thailand, nakita nila yun. Libo-libong Amerikano na mapera at gustong maglibang at maglustay. Naghahanap ng hotel, ng pagkain at kung ano-ano pang mga aktibidades. Doon daw nagsimula lumaki yung tourism ecosystem sa kanila. Unti-unting dumami yung construction at infrastructure, mga hotels, restaurant, entertainment business, at kung ano-ano pang pwedeng i-offer sa mga turista. Isang magandang example daw dyan ay yung Pattaya. Yung isa sa mga pinuntahan namin, yung may beach. Dating maliit na fishing village lang daw yun na probinsyang-probinsya. Pero dahil sumikat sa mga Amerikano, naging malaking resort destination na ngayon. Pero mapapaisip ka din, no? Di ba nagkaroon din naman tayo ng US military base dito sa Clark tsaka sa Subic? Pero bakit magkaiba yung naging direksyon ng tourism natin? Bakit parang hindi tayo nagkaroon ng tourism boom kagaya nila? Well, nangyari din naman yung paglago ng ekonomiya sa paligid ng US military base sa atin noon. Diba sa Angeles at Olongapo, napakaraming bars, hotels, restaurants, money changers at kung ano-ano pang mga business ang nakinabang dyan ng ilang dekada. Pero hindi natin na-convert yan sa isang permanenteng tourism industry na kasing laki nung sa Thailand, no? Bakit kaya? Wala akong nakitang nag-iisang sagot pero siguro malaking factor yung gulo sa politika sa atin. Tsaka yung pabago-bagong priority ng gobyerno. Hindi rin naman laging stable yung politika sa Thailand. Nagkaroon din sila ng mga kudeta at diktador na gobyerno. Pero kung ikukumpara sa Pilipinas, mas kalmado yung politika sa kanila, lalo na nung 60s at 70s. Dito kasi sa atin, never nagtuloy-tuloy yung focus sa turismo eh. Nagkaroon tayo ng martial law, ang daming gulo sa politika, problema sa ekonomiya, kudeta, problema sa infrastructure at transportation, nagka-recession,
Sumabog yung Mount Pinatubo na malapit dun sa Clark at Subic at kung ano-ano pang mga natural disasters. At pabago-bago din yung priorities ng gobyerno natin na yung mga administrasyon na nagpupush ng tourism, yung iba hindi kasi iba yung gusto nilang pagtuunan. Tapos noong 1991 lang nagkaroon tayo ng Tourism Master Plan. Parang doon pa lang tayo nagkaroon ng formal na blueprint para sa pag-i-improve ng turismo sa Pilipinas. Habang yung ibang mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia, dekada na silang nag-i-improve. Tayo, parang doon pa lang. So hindi lang nag-iisa ang dahilan kung bakit tayo nahuhuli sa tourism. Kaya kung babaguhin natin yan, hindi lang din iisa ang solusyon. Komplikado kasi yung history ng kada bansa eh. Yung infrastructure, transportation, economy, tourism policy, pati yung geography. May factor lahat yan. Sa totoo lang, hindi ko din alam ang solusyon kung paano mapapalakas yung turismo natin dito or kung paano tayo makakasabay man lang sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Pero ang naging malinaw sa akin dahil sa pagpunta namin sa Thailand, kitang-kita ko na sanay na sila sa pagtanggap at pag-entertain ng mga turista. Halatang dekada na nila ginagawang madali yung turismo sa bansa nila. Pagdating naman sa domestic tourism o dun sa mga taong nagtatravel sa sarili nilang bansa, etong malupit. Alam nyo ba na tayong mga Pilipino daw ang malaki ang ginagastos kumpara sa mga ibang domestic tourist sa ibang mga bansa sa Southeast Asia? Hindi dahil mas maraming Pilipino ang nagtatravel within the Philippines kumpara sa mga taga-Thailand na nagtatravel within Thailand halimbawa. Ang dahilan daw ay dahil mas mahal pumunta sa mga magagandang tourist destination dito sa atin. Isipin mo, pupunta ka ng Boracay, Palawan o kaya Siargao tapos taga Luzon ka. Compute mo yung domestic flights, mga fees, kadalasan magbabangka ka pa, van o kaya mga jeep. Bukod sa mahal, matagal, kadalasan mahirap pa yung biyahe. Ito share ko lang bilang pamilya, hindi pa rin kami nakakapunta sa karamihan ng mga tourist spot dito sa atin sa Pilipinas. Matagal na rin namin gustong pumunta sa Palawan, kahit Boracay nga, hindi pa rin kami nakakapunta sa family. At alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako anak ng politician. Kaya limitado lang yung budget namin pang bakasyon. Yung pera kasi namin galing sa hirap at pagod. Hindi namin ninanakaw. Kaya maingat kami sa paglabas ng pera. Kapag nagbabakasyon kami, pinag-iisipan talaga namin kung saan yung pinakasulit gastusin yung pinaghirapan namin. Usually, sa isang taon, may budget lang kami para sa isa, dalawa, minsan hanggang 3 bakasyon pag may extra pa. So, kailangan pumili lang kami. Hindi namin afford na puntahan lahat. So, kapag nagdedesisyon na kami at nagko-compute na yung asawa ko ng budget, ng flight, ng hotel, activities at transportation, yung mga tourist spot natin sa Pilipinas, lumalaban sa presyo ng international. Mapapaisip ka, syempre, gagastos tayo ng ganito, konti na lang pwede na tayong bumalik sa Japan o punta naman tayo ng China o kaya try natin Australia. Malay mo, baka ma-approve tayo ng visa, di ba? Yung mga ganun. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi deserve gastosan yung mga tourist destination natin sa Pilipinas. Pero iniisip din kasi namin yung idea na kung pupunta kami sa ibang bansa, sigurado na mas bago sa amin kung ano man yung mai-experience namin dun. Literal na ibang lugar talaga, ibang culture, bagong environment kumpara sa Pilipinas. So, pag kinumpute na lahat, yung oras, pagod, gastos, sa bakasyon, parang mas nagiging sulit sa isip namin. May temptation talaga na mas piliin yung ibang bansa. Sa Thailand, napansin ko may mga tourist spot, lalo na yung mga national parks nila, na mas mababa yung rate ng mga local tourists kumpara sa foreigner. Yung ibang lugar malaki, halos mababa ng kalahati kapag taga-Thailand ka. Yung zoo na pinuntahan namin, 150 baht pag taga-Thailand, sa foreigner 300. Tsaka tuwing mahina daw yung ekonomiya nila sa Thailand, minsan nagsasubsidy yung gobyerno para sa local tourism. After nga daw ng pandemic, humati yung government nila ng up to 40% sa hotel room, pati food vouchers, para sa mga domestic tourists sa Thailand para mabuhay ulit yung local tourism nila. Dito sa atin, meron din namang mga piso fare, may mga hotel na nagbibigay ng discount, may mga tourism promos din naman yung gobyerno. Pero wala akong alam na parang sa Thailand na mismong entrance fee sa tourist spot automatic na mas mura dahil lokal ka. Ewan ko. Kasi mahirap din namang obligahin lahat ng hotel o kaya business sa Pilipinas na magbigay ng discount sa Pinoy. Pero siguro mas maganda kung may dagdag na benepisyo ng konti, kahit papano. Kasi kung mas magiging affordable sana ng konti sa ordinaryong Pilipinong pamilyang kagaya namin na hindi male-maleta yung pera, na maging turista sa sarili nating bansa, baka hindi na kami magdalawang isip pag nagpaplano kami ng bakasyon. Di ba? Pero opinyon ko lang yan. Hindi ko sinasabing lahat ng Pilipino kagaya ko mag-isip. Pero yun nga,
nakaka-tempt lang talaga kasi mahirap na kang puntahan yung mga lugar tapos halos pareho lang yung gastos. Minsan ang hirap talagang ipaglaban ng Pilipinas, eh. Isa pa alam mo kung ano? Eto again, akin lang 'to, Minsan 'pag nanonood ako ng balita dito sa atin tapos nakikita ko kung ano yung ginagawa ng gobyerno sa perang napupunta sa kanila, gaganahan ka ba namang gumastos sa Pilipinas, 'di ba? Para kang sumusuporta sa mafia or sa sindikato 'pag nagbibigay ka ng pera sa gobyerno ng Pilipinas, eh. Ewan ko pero parang gano'n yung pakiramdam ko minsan, eh. May corruption din naman sa ibang bansa, wala namang bansang na zero corruption. Pero parang mas magaang sa loob ko na do'n ko na lang gastusin yung pera kaysa direktang magbigay sa sindikato dito sa Pilipinas. Ayoko sanang lagyan ng usapang politics 'tong video ko about Thailand pero wala, eh. Kasama din talaga 'yan sa naiisip ko tuwing magpaplano kami ng pupuntahan tuwing magbabakasyon, eh. Anyway, napakahaba na nitong video na 'to, ewan ko kung may makakatapos nito. Pero itong tanong, sa lahat ng na-experience namin sa Thailand, gugustuhin ba naming bumalik dun? Ang sagot ay hindi. Kasi yun nga, halos parang Pilipinas lang din, eh. 'Pag pumunta ka dun bilang isang Pilipino, lalo na sa Bangkok, maraming lugar na mamamalikmata ka, eh. Teka, nasa ba ako? Philippines ba 'to? Pero naiintindihan ko yung mga foreigner na westerners, yung mga taga-US at Europe na pinupuntahan at binabalik-balikan yung Thailand. Kasi kung gusto mong ma-experience yung Southeast Asian culture na madaling lumibot, madaling ma-experience yung pagkain, masahe, shopping, mga temples, nightlife, luxury hotels, street market, beach, kahit bundok at trekking, may enjoy mo lahat sa Thailand ng mas mura kasi hindi mo na kailangan bumiyahe ng 6 na oras o sumakay ng domestic flight. Kumbaga, may experience nila yung Southeast Asian culture at lifestyle doon na nakapackage na kumpleto, malalapit pa. Dito kasi sa atin, watak-watak yung experience, literal. Kasi islands tayo, eh. Mag-i-effort ka kung gusto mong ma-experience lahat. Na kahit nga tayong mga Pilipino mismo na-challenge, eh, di ba? Pero yun nga, dahil sa Pilipino ako, hindi na namin kailangang ma-experience ulit yung Southeast Asian lifestyle package na ino-offer ng Thailand. Kasi araw-araw na naming na-experience yan dito sa Pilipinas, eh. Gusto naman namin itry yung iba naman sa next bakasyon namin. At kung saan man kami mapadpad next time, syempre, kukwento ko ulit sa inyo kasi tropa ko kayo, eh. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, bakit? Okay ka lang? Either interesado ka talaga sa Thailand or wala ka lang ibang magawa. Pero kahit ano pa man yung dahilan na natapos mo tong video na to, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure, tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mong mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.